So ito pag-usapan natin dahil ngayon ay dumaranas pa rin tayo ng pagsubok, kaya ating pag-usapan ito na stronger together in crisis. Stronger together in crisis. Alam nyo, may mga bagay na hindi naman mahirap. May mga pagsubok tayo sa buhay na hindi naman talaga mahirap. Alam nyo kung bakit kayo nahihirapan? Alam nyo kung bakit? Wala kayong kasama. Do we understand that? Pero kahit mahirap, pag may kasama ka, malakas loob mo. Kaya natin to. Tama po ba? So let's talk about this, no? Stronger together in crisis. Especially sa mga mag-asawa, sa pamilya, pag may hinaharap, mas magandang harapin ang hamon kapag buo ang team, no? Mayroong teamwork. Okay? Hindi yung bahala ka dyan. Ikaw dumiskarte dyan, ikaw na lang dyan, bahala ka. Dapat hindi ganon. Kundi sama-sama sa pagharap sa anumang krisis sa buhay. Katulad ngayon, tingnan natin to. Di ba? Parang grade lang ni Al. 112. Lumagpas. 112 na yung diesel, no? Yung unleaded, 89, almost 90. Kanina nagpa-gas kami ni Joyce sa Caltex. Nakatiyan po pa ako ng mura-mura, 82, 83. Caltex. So, alarming, no? Hindi pa, parang nagsisimula pa lang ang gera. Nag-start pa lang ang gera, pero ito na yung prices, no? Pray talaga natin na matapos na ng mabilis. Okay? Either sumuko na yung mga Islamic regime rulers or pabayaan na muna ng Israel at ng Amerika at daanin sa ceasefire, daanin sa dialogue. Pumasok ang UN, no? Kasi ang Amerika parang pulis ng pulis pang kalawakan, no? So lahat pinapasok nila. Anyway, for their protection, kasi malalim na dahilan niya, no? Yung Venezuela is connected with Iran and Iran is connected to Lebanon. Ano ba meron sa Lebanon? Yung Hezbollah. Hezbollah is a political party, Islamic political party, na at the same time, terrorist. Okay? At itong Hezbollah na to, mayroong may training center sa Venezuela. At ang ginagamit naman nila sa Venezuela ay yung illegal drugs. So they finance their terrorism sa pamagitan ng illegal drugs. So magkakadugtong siya. Magkakamag-anak. Kaya gano'n na lang ang ginagawa ng US. Okay. Yan. Pero, sabi gano'n nung mga nakaisip ng pwedeng makatipid, no? Hindi makarelate sa oil price hike. No? Hindi siya makarelate kasi ang gamit niya, kabayo. Pwede naman siguro, no? Gano'n kaya katagal, no? Magkabayo kung wala Las Marinas hanggang dito, no? Tapos nagdaan ako sa Calax, no? Okay, hindi raw siya makarelate sa oil price hike. Ito pa isa, sana all, ganyan. Sa kanlubang na. Yan, puro kabayo. At least hindi kailangan ng gasolina. Okay. Pero naisip na rin yan, ni Brother Mark, bibili siya ng kabayo doon sa lipa. Nakabili siya ng lupa doon, bibili siya ng kabayo, sabi niya. Okay? Tama. Pare-pareho tayo nang inisip sa pananakahirapan. Kailangan natin magtipid sa ganitong situation. Kaya nga, pag pupunta ako ng Marikina, dati, pag pupunta ako ng Marikina, lagi ako na traffic. Ayan, medyo maluwag na ang kalsada kasi nagtitipid ang mga tao. Maluwag-luwag na. Okay?
Pero bukod dito, ano pa ang tamang solusyon para malabanan natin ang krisis na ito? So let's read Romans chapter 15, 22 to 29 sa Pinoy version. Samahan niyo ako sa pagbasa. Sige nga po, sabay-sabay. Iyan ang dahilan kaya hindi matuloy-tuloy ang pagbisita ko sa inyo. Pero ngayon natapos ko na ang trabaho ko sa mga lugar dito at dahil matagal ko na kayong gustong puntahan, sana magawa ko ito ngayon. Plano kong dumaan sa inyo sa biyahe ko papunta sa Spain at sana matulungan niyo ako sa pagpunta ka doon. Pagkatapos ng masaya kong pagbisita sa inyo ng sandali, pero ngayon pupunta muna ako sa Jerusalem para mag-serve sa mga Christians doon. Kasi masayang nagbigay ng tulong ang mga churches sa Macedonia at Akaya para sa mahirap na Christians sa Jerusalem. Masaya sila na gawin ito. Actually, dapat talaga silang tumulong kasi nakishare ang mga Gentiles sa spiritual blessings ng mga Jews. Kaya dapat ding mag-share ng material blessings ang mga Gentiles para tulungan ang mga Jews. 8. Pag natapos ko na ito at ibigay ang lahat ng mga tulong na kinonekta para sa kanila, dadaan ako sa inyo bago ako tumuloy sa Spain. Alam ko, pag nakarating ako sa inyo, dadating akong dala ang umaapaw na blessing ni Christ. Okay? So, yun ang istorya ni Paul when he wrote this letter to the Romans. Na? Kumbaga, sabi ni Paul, sabi niya sa mga taga-Roma, mga church, iglesia sa Roma, na sabi niya, natapos ko na yung trabaho ko sa Asia Minor. No? Pag sinabing Asia Minor, yun ay Turkey ngayon. Natapos ko na ang trabaho ko sa Macedonia. Nandun yung Greece. Sa Macedonia, nandun yung Greece, nandun yung Philippine. Okay? Natapos ko na trabaho ko sa Akaya. Doon yung Corinto. Okay? So, yung region na yon, ang tawag natin dyan, Eastern Europe. That part of Europe is Eastern Europe. And then, pupunta na siya sa Italy, sa Rome. Bibistahin niya itong church. Sabi niya, bibisita ko sa inyo. Kasi, ang susunod kong aabutin ay, sabi niya, ang susunod kong aabutin, i-reach out, ay ang Western Europe. At doon sa Western Europe, nandoon ang Spain, nandoon ang Portugal, nandoon ang France, nandoon ang UK, no? Yung United Kingdom, nandoon. Nandoon yung nandoon ang Germany. And yun ang tawag doon, Western Europe. So yung Eastern Europe, natapos na ni Paul. Sabi niya, natapos ko na yung trabaho ko rito. Pero sabi niya sa mga taga-Roma, ganito. Sabi niya sa taga-Roma, kung aabutin ko yung panibagong bahagi ng Europe, dadaan muna ako sa inyo. At ang pakiusap ko, tulungan niyo ako. Okay? Una, ang tumulong sa kanya sa Eastern Europe, ang Antioch. Sino nagsugo sa kanya? Yung Church of Antioch, Acts 13. The Antioch Church helped and supported Paul sa kanyang missionary journey. Nung makarating siya sa Philippi, yung church sa Philippi, sa Macedonia, ang tumulong naman sa kanya to reach out the rest of the Eastern Europe. Okay? So, ganun ang nangyari. Kaya sabi niya, dadaan muna ako sa inyo bago pumunta ng Spain. Pero, nung siya'y nagsabi, pakinggan ito, bahala ka, no? Nung siya'y nagsabi na dadaan ako sa inyo para pumunta ng Spain, ibinalita niya rin, no? Kinuwento niya rin, di ba? Kinuwento niya dun sa verse 26, sabi niya, 25 muna, 25. Pero ngayon, pupunta muna ako sa Jerusalem. Bago ko pupunta sa inyo, pupunta muna ako sa Jerusalem para mag-serve sa mga Christians doon. 25. Sa 26, sabi niya, kasi may dala siyang tulong. Masayang nagbigay ng tulong ang mga churches sa Macedonia at Akaya. Hindi lang isang church, no? Kundi churches sa Macedonia at Akaya para sa mahirap na Christians sa Jerusalem. Okay?
So, ganun ang istorya. Ang istorya, dadaan ako sa inyo, pupunta ako sa inyo, bago punta ng Spain. Pero teka muna, bago ko pumunta sa inyo, pupunta muna ako ng Jerusalem. Kasi, ito yung good news. Ang good news, yung mga church natin sa Macedonia at Akaya, nag-ambag-ambag para matulungan yung mga naghihirap ng mga kapatid doon sa Jerusalem. So, that's a story. Okay? Yun yung kabuuan ng istorya ng sulat nito ni Pablo sa mga taga-Roma. Alam nyo, yung pagtulong sa mahirap at pangangailangan ay isa sa mga prominenteng turo ng Panginoong Jesus. Hello? Hello? Tandaan, church, listen. Isa sa one of the prominent teachings of Jesus is to help the poor. To help the poor. Kaya dapat hindi mawala sa church yan. Hindi mawala sa church ang pagtulong sa mga mahihirap. Pagtulong sa mga naghihikahos. No? Pagtulong sa nangangailangan. Okay? Sabi nga sa Luke 4:18a, and let's read together. Sige nga po, malakas sabay tayo magbasa. Nasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako para i-preach ang magandang balita sa mga Jesus said. No? Jesus said. Sabi ni Jesus, no? Pinuspos ako ng Espiritu. Sabi niya, I was anointed by the Holy Spirit. For what? To preach the gospel to the poor. No? Kumbaga, yun talaga ang prominente, no? Pangunahin. Kaya nung siya nandito sa lupa, hindi siya nakipagbarkadahan sa mayayaman. Hello? Hello? Ang mga kasama niya, mahihirap. Pagkapanganak niya pa lang, ang unang bisita niya, hindi mayaman. Mga pastor sa parang. Okay? Mahirap ang kasama niya. Kasi, sabi niya, nandoon ang aking puso, no? Hindi ito pinawalaan ng lalaking mayaman, di ba? Sabi ng isang lalaking mayaman, Panginoon, paano po ako makapunta sa langit? Sabi ng Panginoon, pagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Sumunod yung lalaking mayaman? Sinunod niya si Jesus? Hindi. Kasi mahal niya yung kanyang kayamanan. Pero, pinakinggan siya ni Zaccheo. Si Zaccheo, hindi siya nabihan ni Jesus. Nung sumampalataya si Zaccheo kay Jesus, automatically, ano sabi niya? Yung kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko sa mga nadaya ko, at yung kalahati, ipapamahagi ko sa mga mahihirap. Automatic. Yung nakaranas ng grasya ng Diyos, nakaranas ng kabutihan ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, hindi madamot. Isa pa. Sabi mo, mga nakaranas ng kabutihan ng Diyos, hindi kuripot. Yeah. Sabi mo na, mamaya libre mo ko, ha? Di ba? Yung mabuting Samaritano, ganun din. Tama po ba? Yung mabuting Samaritano, the same. Yung dalawang dumaan dun sa biktima ng magnanakaw, hindi pinansin yung biktima. No? Galing pa naman ng church. Kasi simba pa lang, pero nung dumaan dun sa biktima, hindi pinansin. Pero yung galing kung saan, siguro business, maybe, nung nakita niya yung biktima, tumulong agad. Mabuting Samaritano. Sila, they listen and follow what Jesus said. Ito din ang pinabuhay ng mga churches sa Macedonia at Akaya. Dahil
bukas ang loob nila sa pagtulong para sa mga kapatid, sa mga kapatid na naghihirap. Di ba? Romans 15:26. Sige nga po, let's read together. Kasi masayang nagbigay ng tulong ang mga churches sa Macedonia at Akaya para sa mahirap na Christians sa Jerusalem. Masayang nagbigay ng tulong. Hindi napilitan. Masayang nagbigay ng tulong. Masaya sila. Kasi nakatanggap sila ng biyaya mula sa Panginoon. Pagka minsan ay natulong tayo dahil labis lang yung ating mga pagpapala. Di ba? Hello? Naalala nyo nung nagkaroon ng Ondoy tsaka Yolanda? Nalungkot yung mga tumanggap ng relief. Pagbukas nila ng mga relief goods, yung pinadala sa kanila mga damit, uniform lang, security guard, meron pang pangkasal. Yung iba basahan talaga. Hindi tulong talaga yun, ha? Hindi tulong eh. Kasi hindi nila kailangan yung kayo binigay. Hello? Na? Minsan ganun, no? Tutulong tayo kasi sobra naman sa akin na pwede nito ipamigay. Sobra naman. Eh, paano kung kailangan mo rin? Kaya pa ba natin tumulong? Kaya pa ba natin magbigay? And dito, labis-labis ba ang mga pagpapala nitong mga churches sa Macedonia at Akaya? Kaya nagawa nilang tumulong para sa mahirap sa Jerusalem? Labis ba? Tingnan natin sa ibang passage. 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 2. Sige nga po, let's read together. Mga kapatid, gusto namin malaman nyo ang kabaitan ng Diyos sa mga churches sa Macedonia. Verse 2, nakaranas sila ng matinding pagsubok, pero masayang-masaya pa rin sila at sobrang mapagbigay kahit gipit na gipit din sila. Anong kalagayan nila? What is their situation? Nandun sila sa matinding pagsubok. Ano situation nila? Hindi lang gipit. Alam niyo naman pag inuulit ang dalawang salita, di ba? Alam niyo ang ibig sabihin, diba? Pag inuulit ang salita. Diba? Bawa sa Pastor Ruel, gwapong-gwapo. Hindi lang gwapo, di ba? Gwapong-gwapo. Iba pag inuulit, tama po ba? Bawa, mabait ka. Pag inulit yun, mabait na mabait, iba yun. Ito talagang kalagayan nila hindi maayos. Matinding pagsubok, gipit na gipit. Pero sabi diyan, masayang-masaya pa rin sila sa pagbigay. Okay? Ano sekreto? Again, doon sa verse 1 yung sekreto. Ang sekreto is, ayun, naranasan nila ang kabaitan ng Diyos. Amen. Amen? If you experience His grace, no? Pag maranasan mo ang biyaya ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, ang kabaitan ng Diyos, automatic yan. Amen? Magre-reflect sa ating gawa yung natanggap nating kagandahang loob ng Diyos. Ano kaya ang ginawa nilang paraan upang ma-overcome ang kahirapan? Okay? Ano? Number 1, sama-sama sa pagtitipid. Ayan, magpapamilya, magkalabitan, makinig. Makinig. Basahin pa rin. Sabay-sabay. Sama-sama sa pagtitipid. Di ba? Pag ganitong may crisis, mahal ng gas, mahal ng bigas. Di ba? Sumusunod yung iba eh. Mahal ng gas, mahal ng bigas. Ano gagawin? Magtipid. Magtipid. Kung kayang kumain ng 2 beses ang araw, di at least, tulungan ka pa mag-diet. Diba? So, magtipid. Isa sa paraan
to overcome crisis, pagtitipid. Okay? Maraming dahilan kung bakit tayo nagtitipid, di ba? Kalamitan, tayo nagtitipid para sa pansariling layunin, pero pagtitipid para sa gawain ng Panginoon, ibang level yon. Di ba? Ibang level. Di ba? Nagtitipid tayo kasi gusto natin makabili ng iPhone. Titipid tayo kasi gusto natin mag-travel. Titipid tayo kasi meron tayong brand ng damit na gusto natin bilhin. Titipid tayo dahil sa maraming pang magandang dahilan. Pag-aaral, tuition. Okay? Tipid tayo para sa bahay. Many reasons. Pero, kung magtitipid ka para itulong sa iba, that's another level. Hello? Ibang level yan. Magtitipid ka para sa gawain. Ibang level. Okay? 2 Corinthians 8 verse 2. Sige nga po. Nakaranas sila ng matinding pagsubok, pero masayang-masaya pa rin sila at sobrang malagpit. Kahit gipit na gipit din sila. Verse 3. Sure ako na nagbigay sila sa abot ng makakaya nila. Actually, sobra pa sa kaya nila. Walang pumilit sa kanila. Tingnan yan. Diyan mo tayo sa verse 3. Sabi niya, sure ako, nagbigay sila sa abot na makakaya nila. Pero sabi niya, actually, sobra pa. Ito yung kaya nila, pero yung itinulong nila, sobra pa. Saan galing yung sobra? Of course, doon sa natipid nila. Sa na-save nila. Okay? Nabis pa. Nag-second mile sila. Okay? That's another level. Verse 4. Nakiusap pa nga sila na maging part sila sa pagtulong sa mga kapatid sa Judea. No? Sa verse 5, sige nga po, sabay-sabay. Sobra pa yun sa ina-expect namin na gawin nila. Una, binigay nila ang mga sarili nila sa Panginoon. Tapos, binigay nila ang mga sarili nila sa amin dahil yun ang gusto ng Diyos. No? Sabi nila, ibinigay nila ang mga sarili nila sa amin. No? That's the line of sacrifice. No? They sacrifice for us. Ay parang mga magulang, kakainin na, isusubo na, ibibigay pa sa anak. Tama, no? No? Yung meron nakitang isang security guard, di ba? Kung na dumaan sa wall ng Facebook niya, security guard na inabutan sa comfort room, kumakain ng kanin at ang ulam, asukal. Na? At nung tinanong bakit ganun ang kanyang pagkain, sabi ganun, para may tulong ko sa aking anak na nag-aaral. Okay? You sacrifice for other na. You do second mile para sa iba. Ito yung level ng pagtulong ng mga taga Macedonia at ng mga taga Akaya. No? Ika nga, nagigpit sila ng sinturon alang-alang sa mga nangangailangan at para sa mga humahayo sa misyon ng Diyos. No? Krisis din sila, nangangailangan din sila, pero they are also willing to help. Kakaiba, di ba? Probably, they learned how to adjust their budget. That's number one. No? Ganun naman ang tao. Nag-a-adjust. No? They intentionally learned how to adapt to their situation. Ganun ang tao. We are created like that. No? We are created as creative being. No? Ang tao ay nilikha ng Diyos na isang creative being. Halimbawa, yung mga Koreano, para magkaroon ng gulay sa panahon ng winter, yung gulay ginawa nilang kimchi. Nag-a-adapt, no? Yun sa Greece, natuto silang yung gatas gawing keso para magtagal yun at magamit pa rin. Okay? Yung Pilipino,
Yung papaya, ginawang atsara para tumagal. Yung mga taga Batangas, para laging may isda, kasi once a week lang nung araw sa Batangas, once a week ang palengke. Para laging may isda, yung isda, sinasaing nila para tumagal ng isang linggo. Tawag sinaing. Yung iba pangat, yung iba sinaing na may kalamyas sa ilalim. Nakatikim na kayo na. Hindi lang basta yung dish, kundi yun ay adaptation sa situation. Okay? Paano mag-survive sa iyong situation. So, ganun din, no? Itong mga taga Akaya at Macedonia ay nag-adjust siguro sila ng mga budget nila. No? Pero, alam niyo po, kapag generous, generous hearts do not change even in a difficult situation. Yung mapagbigay, kahit naghihirap, mapagbigay pa rin. Hello? At kita yan doon sa mga homeless people. Yung mga homeless people, nagtutulungan sila eh. Pero para sila mahirap. Pero pag may pagkain yung isa, sinishare din doon sa isa. Okay? That's human. Pero meron talagang generous. Na kahit mahirap ang sitwasyon, generous pa din. Because generosity comes from heart filled with the grace of God. Katulad sinabi kanina. Na yung generosity ay mula sa pusong pinagpala nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Generosity is contagious. Alam niyo ba yan? Kung yung pagiging dumaan naman tayo sa buhay pagbabarkada, di ba? Kapag mayroong kuripot dun sa barkada nyo, hindi ka rin, yun na rin nagiging yung dahil kitang nililibre, hindi rin ako malilibre. Contagious. Pero pag mayroong mapagbigay, alam niyo lahat din kayo mapagbigay. Nagpapaligsahan pa kayo sa panlilibre. Di ba? So, contagious siya. Contagious. Just like what happened in Macedonia. Ang unang pinagpala and ang unang generous church is the Philippian church where Lydia ay nandoon, and then kasunod ang Berean, and then the other churches in Macedonia. That is contagious. No? Generosity ay contagious. 2 Corinthians 8, 1 and 2. Let's read again. Mga kapatid, gusto namin malaman nyo ang kabaitan ng Diyos sa mga churches. Nahawa na lahat. Churches sa Macedonia. Hindi lang isang church, no? Kundi churches. Okay? Nagkahawa-hawaan na sila. No? At lahat sila ay naging mapagbigay. Kaya, pangalawa, hindi lang sama-sama sa pagtitipid, sama-sama sa pagtulong. No? Sama-sama sa pagtulong. Sabi sa Romans 15:26, kasi masayang nagbigay ng tulong, again, sabi dito, ang mga churches sa Macedonia at Akaya para sa mahirap na Christians sa Jerusalem. No? Mga iglesia, sama-sama. Hindi isa lang, kundi lahat sila, no? Mga churches sa Macedonia at Akaya, sama-sama. Okay, alam nyo, we can easily overcome hardship and crisis through teamwork. No? Kahit mabigat yan, pag sama-sama, gumagaan. Na? Kahit ano mabigat. Meron man tayong ganung espiritu, di ba? Yung bayanihan spirit. Na sana sa panahon ngayon, maghari pa rin yan sa mga Pilipino. Di ba? Noong araw kasi, pag may ililipat na bahay, hindi pa ubayaan yung kapitbahay, sama-samang nagbubuhat. Walang sweldo yun. Walang sweldo yun. Ang tawag doon ay bayanihan lang. Okay? At magaan ang trabaho kapag gano'n. Sabi sa mga ngaral, 4, 9 hanggang 12. Sige nga po tayong lahat tumayo. And basahin natin itong wisdom from Solomon. No? Ito yung wisdom from Solomon. Sabi niya in Ecclesiastes
chapter 4, verse 9 to 12. And let's read together. Mas mabuti ang may kasama kaysa mag-isa. Mas marami silang magagawa. Kapag nagdapa ang isa sa kanila, ay tatayo siya ng kanyang kasama. Kaya nakaawa ang taong nag-iisa at nadapa dahil walang tutulong sa kanya. 11. Kapag malamig, pwede kayong matulog ng magkatabi at pareho kayong mainitan. Pero kung nag-iisa ka, paano ka mainitan? Verse 12. Madali kang matalo kung nag-iisa ka. Pero kung may kasama ka, mahirap kayong talunin. Tulad din ng lubid na may 3 pilipit na hibla, mahirap itong malagot. Can you say amen to that? Pag may kasama ka, mas malakas. Sige, sabi mo sa katabi mo. Kaya, teammate tayo. Sabi mo, teammate tayo. Ha? Teammate tayo. Okay ba yan? Okay ba yan? Kasi ang pagsubok, nandiyan yan eh. Hindi yan mawawala. Hanggat buhay ka, may pagsubok. Hello? Hello? Hanggat buhay, merong darating na hamon sa buhay. Purihin ang Panginoon dahil may kasama ka. At pag yan kasama mo, ka-teammate mo, hindi competitor. Minsan kasi, pag tumatagal lang mag-asawa, parang magka-competensya na eh. Wag. Dapat, you're always teammate. Sa pamilya, ganun din. Anak, magulang, teammate. Amen? Dapat teammate. Okay? Magkasamang haharap sa pagsubok dahil tulad ng lubid na may 3 pilipit na hibla, mahirap itong palagot. Sa panahon ng kahirapan ay sama-sama nating ipamuhay ang halimbawa at mga aral ng Panginoong Jesus. Okay? So, may mga kapatid tayo naghihirap. Padadala natin na pampagaan ng hirap. Nakitalang kilong bigas para mabawasan ang nararanasang hirap sa panahon nito ng krisis. Tama po ba yan? Okay ba yan? Pamuhay natin ang aral ng Panginoon at halimbawa ng Panginoon. Sige tayo manalangin sa Panginoon. Lord, we thank you. Thank you, Lord, dahil malapit sa puso mo ang mga mabababa. Malapit sa puso mo ang mga nangangailangan. Malapit sa puso mo mga naghihirap. At lalong naranasan ang hirap sa panahon ngayon. Kaya Panginoon, aming dalangin, O Diyos, ng iglesia mo ay maging pagpapala katulad ng mga iglesia sa Macedonia at Akaya. They live out your love. They live out your compassion. They live out your mercy. Naging generous sila, Panginoon. Kahit sila mismo, Lord, nangangailangan. But because of your grace, because of your love, because of your goodness, naging mapagbigay din sila sa iba. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil tunay na sa'yo nagmumula lahat ng aming pagpapala. At sa sulat ni Pablo sa Pilipos, binanggit niya na mula sa iyong kayamanang hindi nauubos doon sa langit, ipagkakaloob mo ang lahat ng pangangailangan ng mga iglesyang itong saganang tumulong, magbigay sa mga nangangailangan. Thank you, Lord, for your promise. Salamat po sa iyong pangako. At sa oras na ito, hayaan maranasan ng bawat pamilya ang iyong masaganang pagkakaloob ng lahat ng kailangan. Huwag pagkulangin sa lahat ng bagay. Bigyan ng kalusugan, Panginoon, because health is wealth. Yes, Lord. Protect us, O God. Give us strength. Give us help sa bawat araw, Panginoon. Yes.
Dalangin din, O Diyos, na ang bawat pamilya, buklurin mo ng pag-ibig mo, O Diyos. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Yakapin mo kami na yung pag-ibig. At maghari ang pag-ibig mo sa bawat sambahayan. Igawad mo nga po ang iyong mayamang basbas, bendition sa amin sa umagang ito. Nawa, palagi kaming pakapuspusin ng banal na Espiritong nananahan sa amin. Sagana mong ipagkaloob lahat ng pagpapalang kailangan namin sa bawat araw. Iparanas mo sa puso at isip namin ang kapayapaan at kagalakan. Maranasan namin ang iyong kalapitan, ang iyong pabor. Pagtagumpayin kami sa anumang pagsubok sa buhay. Hayaan ang iyong kalapitan patuloy na aming maranasan. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdakila, paglalahati. Sa pangalan lamang, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.